sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi ko lang alam yung numbers, ano? Pero yung sa old stock nila, dinagdag yung presyo ng bagong presyo sa replacement cost. Lumalabas na 3 billion a day daw ang kinikita ng mga oil companies, ano? So hindi natin maintindihan ba't napabayaan yun, no? Sana wala tayong problema. Yung kami, tinutulak na sana namin yung pagtanggal ng excise tax at yung VAT sa pure electricity, ano? Ang hindi namin bakit madi-delay? Nung pala, okay lang kung hindi na ubusin muna yung stock ng mga oil companies, wala sana adjustment ng presyo at magkikick in yung subsidy doon sa excise tax na tatanggalin at pagka bago na yung replacement na fuel. Isa pang nakita namin doon, parang sinasabi ng mga oil companies, napakahirap bumili, sinasabi nila na baka magkaubusan. Tama naman yung sinasabi ng gobyerno, marami naman supplier. As a matter of fact, doon sa amin, sa Philippine Chamber of Commerce, madaming lumalapit, nag-aalok, mabababang presyo at immediately available. Maraming hindi dadaan sa Strait of Hormuz. So bakit tayo nagkaroon ng crisis na hindi naman pala dapat? Hindi ko alam kung anong gagawin natin ngayon nung mapag-alaman na very malaki yung naging kita na binebenta yung old stock sa presyong mababa sa mataas na presyo. Sir, ito nga ang epekto ng krisis ngayon sa Middle East, itong sunod-sunod, patuloy pong pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ano ho ba ang naging epekto po niyan sa inyong pong grupo? Well, sa ngayon, hindi pa masyadong nararamdaman. Pero nung mag-umpisa magtaas ng presyo ng mga marami na rin yung gusto magtaas. Ang talaga ramdam na ramdam namin sa mga enterprises, yung mga micro ang nasasaktan talaga ngayon na. No? Alam mo naman kasi, 90% ng ating enterprises, micro, 8% lang yung small, yung medium at large, wala pang 2%. Ano? So sila medyo may mahaba-haba pa ang PC niyan, nag-a-adjust, pero yung mga micro talaga hirap na hirap na. Opo. Pero sa ngayon ba, nagkakaroon na ba ng mga layoffs? May mga hiring freeze na ba? O may mga pagbabawas sa oras o trabaho sa ilang sektor dahil nga po dito sa nararanasan po nating krisis? Ang hindi pa masyadong nakikita na nagbabawas. Pero ang sigurado, yung mga nag-expand sana, na nagdadagdag, nahinto lahat. So ito, marami na pong maraming negosyo o mga businesses pong ganyan po nagiging sitwasyon ngayon. Ano ho ba ang kanilang mga sentimento? Well, unang-una, yun yung pagtaas ng presyo, biglang-bigla yung pagtaas ng presyo ng fuel, naging parang domino effect, tumataas na rin yung mga presyo ng ibang bilihin, ano? Ang isang nakita namin kahapon kasi merong hearing ni ni Senator Gatchalian, yung Protect Committee niya, very revealing yung mga narinig natin, especially yung sinabi ni Senator Marcoleta, no? Na bakit pinabayaang magtaas yung mga oil companies ng presyo samantalang ang stock nila binili sa dating presyo mga 60 days to mga 30 days to 60 days. Bakit sila nagtaas na ng presyo? Yung replacement cost, bakit yun ang ginagamit? Yun naman replacement cost na mas mataas pa rin sa replacement cost sa ibang mga bayan katabi natin. Ano? Sabi nga ni Senator Loren Legarda, doon sa deregulation law, meron namang provision doon na on extraordinary cases,
pwedeng mag-intervene ang gobyerno, no, natin. At doon sa inisyyo ni Presidente Marcos sa bagong um, emergency on fuel, uh, EO, lalo lumakas yung uh, pwede makialam ang gobyerno sa presyo, no? So ngayon, ang hindi natin maintindihan, bakit pinabayaang mag-increase ang mga yan. Sabi nga ni Senator Marcoleta, hindi ko lang alam yung numbers, ano? Pero yung sa old stock nila, dinagdag yung presyo ng bagong presyo sa replacement cost. Lumalabas na 3 billion a day daw ang kinikita ng mga oil companies, ano? So hindi natin maintindihan ba't napabayaan yun, no? Sana wala tayong problema. Yung kami, tinutulak na sana namin yung pagtanggal ng excise tax at yung VAT sa pure electricity, ano? Ang hindi namin bakit madi-delay? Nung pala, okay lang kung hindi na ubusin muna yung stock ng mga oil companies, wala sana adjustment ng presyo at magkikick in yung subsidy doon sa excise tax na tatanggalin at pagka bago na yung replacement na fuel. Isa pang nakita namin doon, parang sinasabi ng mga oil companies, napakahirap bumili, sinasabi nila na baka magkaubusan. Tama naman yung sinasabi ng gobyerno, marami naman supplier. As a matter of fact, doon sa Philippine Chamber of Commerce, madaming lumalapit, nag-aalok, mabababang presyo at immediately available. Maraming hindi dadaan sa Strait of Hormuz. So bakit tayo nagkaroon ng crisis na hindi naman pala dapat? Hindi ko alam kung anong gagawin natin ngayon nung mapag-alaman na very malaki yung naging kita na binebenta yung old stock sa presyong mababa sa mataas na presyo. Mm. So, nakikita po ninyo, Sir Sergio, na mas malaki yung naging benepisyo ng mga oil companies, mga employers at mga empleyado po nito, ang nakakabenepisyo po nitong crisis natin ngayon? Obviously. Ano yun, binili mo sa piso, bebenta mo ng 2 piso. Tapos sasabihin mo, kasi pag bumili ka uli susunod, 2 piso na, ubusin mo muna yung stock mo. At sa panig ng ibang employers naman, paano naman naaapektuhan yung kakayahan po nilang magbigay po ng yung sahod at iba pa mga benepisyo sa kanilang mga empleyado? Well, sabi ko nga sa iyo, yung maliliit, wala kang maasahan dahil talaga yan, naghihingi ng tulong yung mga micro-industries, saka marami sa small eh. Yung medium at large, medyo mahaba ang PC niya, pwede pang magtiyagayan, wag lang masyado magtatagal to. At hindi naman kailangan sabihan pa. Kung may maibibigay na additional sa mga empleyado nila, binibigyan yan. At kahit na walang crisis, nakikita mo yung mga malalaking kumpanya na yan. Kung magbayad nga ng bonus yan pag year-end, meron 15 months, 16 months, meron pa ng 17-month bonus. Ano? Yung maliliit mga micro, yung 13 months lang, hirap na ibigay. Yung pasweldo lang na kinsenas o lingguhan, hirap na kitain. Dadagdagan mo pa yung presyo ng bilihin. Ano mangyayari sa kanila? Sa madaling salita, di rin good timing yung mga suggestion na magtataas ng sahod, no? Para sa mga manggagawa dahil nagtaasan na nga lahat ng bilihin. May ilan kasing grupong nananawagan din, dapat yung sahod itaas na rin. Well, nakita mo naman na nangyari doon sa pasahe, no? That was a big economic decision na hindi politika yung ni Presidente na hininto muna niya yon. Dahil alam niya na pag tinaasan mo yun, kailangan yung mga pasahero ngayon, hihingi na, no? Ganun din sa, meron naman tayong proseso doon sa pagtataas ng sahod, kahit ano ito, allowance, whatever.
Meron tayo ng Regional Tripartite Board na siya nag-aasikaso riyan. Hindi naman kakailangan na every time na magkakaroon na magtatas ka ng sahod. Pag nagtatas ka ng sahod, permanente yan. Pag nawala yung ang tatamaan nga riyan, yung maliliit. Hindi mo po pwede yung malalaki lang hindi mo pwede i-exempt lahat yung maliliit. 90% nga nung micro paano gagawin mo? So, pag ginalaw mo yan, siguradong inflation na kasunod yan. Opo. Bago ko ipasa kay Partner Admar, Sir Sergio, may mga adjustment na hubas sa working conditions o yung work hours ng mga empleyado po? Well, yung meron yung kagaya nung pandemic, marami yung sumubok doon sa 4-day working days, marami yung nagbigay ng adjustment para meron din gumagawa doon. Kaya lang, alam mo naman, hindi po pwede yung one formula for everybody. Kaya sabi namin, yan, pabayaan mo ang kumpanya ang magdesisyon dahil sila nakakaalam kung what is best for them and what is best for their employees. At huwag mong sabihin na magtipid yan dahil yan gagawin lahat ng magagawa para magtipid sa elektrisidad at kung paano makatipid. Ang dapat dyan, bigyan lang ng mga tips, anong po pwedeng gawin, bigyan lang incentive kung gusto nilang ituloy yung for work days. Huwag lang gagawin compulsory dahil sabi ko nga, hindi naman po pwede compulsory yung mga construction na 4-day work. Hindi naman po pwede rin yung mga manufacturing, marami yan. So kanino mag-a-apply yan? Mga office workers mostly, kahit ka sa BPOs, pwede yan. Pero meron din mga limitation ng BPOs dahil yung mga kliyente niyan, ayaw naman yung mga work from home o iuwi yung mga data sa kanila because of privacy and secrecy. So, limited lang yung po pwedeng gumaya niyan. Ang gobyerno, maraming ahensya ng gobyerno na pwedeng gumaya yan. Dahil marami naman dyan talaga overstaff, marami naman dyan talaga hindi naman ganun ka-efficiente ang takbo, at hindi naman silang worried sa cost nila. Pero yung mga kumpanyang private, talagang worried sa cost nila yan. Kaya kung lahat ng pagtitipid, magagawa niyang gagawin. Magandang umaga po, Ginoong Sergio, si Admar po ito. Bilang kayo rin po ang pinuno ng export industry ng ating bansa, ano naman po ang advantage o disadvantage sa gitna po ngayon ng krisis dyan sa gitnang silangan? Well, alam mo, noong 2025, we had a very good year sa export. Ang target noon, $110 billion. Yung both product and services to. Akalain mo, in spite of what Trump was doing, naging $135 billion ang export natin. Kung hindi nagka-crisis na ganito at hindi nagkaloko-loko yung sa US din na ni-reverse sa Supreme Court yung tariff niya, okay sana tayo ron dahil ang export natin sa US is 15% na export natin, kalahati nun electronics. Yung electronics, na-suspend yung tariff doon dahil kailangan nila kailangan sa US yung kalahati na ibang export natin doon, marami ron agricultural products. Marami sa agricultural products, kailangan din nila sa US, kaya zero tariff. So, anong nangyari? Dahil even of 19% ng pinato sa atin, lumaki pa export natin sa US, lumaki pa ibang market natin. Kaya naging boom yung export natin ng 2025. Kung hindi ni-reverse sa Supreme Court, ginawang 10-15%. Hindi namin maintindihan ngayon at hindi namin sinasabi ng US yung mga pumayag sa tariff, nagpirmahan, kagaya ng Pilipinas, pumirma tayo sa 19%, yun daw yung i-apply. So hindi natin alam pa kung yun nga. Pangalawa, hindi natin alam kung yung issue sa
sa tariff sa electronics, saka yung sa zero tariff nung ano sa US, papalitan. So, naghihintay. Kung hindi sana nagkaroon ng mga changes na ganyan, tsaka itong dumating na crisis na tumataas ang inputs natin, sana we were expecting a good year for exporters. No? Yun namang exchange rate na tumaas, nag-spike, alam mo, hindi masyadong napapansin ng tao na nung araw, pagka lumalakas ang dollar, humihina ang piso, talaga marami na puperwisyo, no? At natatakot tayo. Hindi na gano'n na sitwasyon ngayon eh. Alam mo, meron tayo mga 10 million na Pilipinos abroad na nagtatrabaho. 2.5 million of that are OFWs, ano? Yung mga yan, nagre-remit ang pera sa Pilipinas. Yan ay isang advantage natin sa mga ating bayan. Kahit masama performance natin, hindi nawawala yung remittance ng mga Pilipinos from abroad, ano? Na naabot ng mga almost $40 billion, ano? Kung sasabihin mo, sino ba ang winners at losers sa hina ng piso, ano? Paglakas ng dolyar? Well, ang unang-unang loser, of course, is the government. Dahil napakalaki ng utang natin, ang servicing natin, dollars, bibili tayo ng dollars, mahal. So lumalaki yung utang natin. Malaki na nga, lumalaki pa lalo. Sino pa yung mga losers? Yung mga importers. Yung importers sa mga luxury items, yung mga necessary items, okay lang yan. Ano? Pero yung meron din mga importers tayo na nagmamanufacture, nag-import ng goods ng input sila na binebenta sa dito na hindi na-export, talo-talo. Hindi kagaya nung electronics exporter and importer, ini-import nila halos 70% ng kanilang inputs, mahal. Pero pag nag-export naman sila, malaki naman ang ganado nila dahil malakas yung dollar. So both from nagwawas lang yung 70% nila input at yung kita nila rin sa local components nila, value added, na 30%, ganansya sila. So, sabi ko nga, ngayon, mas marami ang nakikinabang sa dollar. Sabi ko, 10 million yung Pilipinos na nagdi-remit, na nakikinabang sa dollar. I-multiply mo sa family of 4 or 5 yun, nasa 40 to 50 million yun. Idagdag mo rin yung mga nakikinabang na exporters at yung mga downstream suppliers, mga services na exporter, million din yun, ano? Idagdag mo pa doon yung mga turista na dadating dito sa tourism natin, pagka malakas ang dolyar, mawurang pumunta sa Pilipinas. No? So maraming makapunta rito. Idagdag mo naman doon pa yung mga agricultural farmers natin. No? Nakita mo naman, pagka nag-i-import tayo ng bigas, umaalma yung mga farmers natin, no? Sibuyas, ganun din. O ngayon, pagka malakas ang dolyar, mahirap ang import, makakalaban sila. Marami yon. At ang maganda ron, yung baka dating ni-import natin, mapipilitan silang bumili na ng local, no? Mapapansin mo naman, recently, kahit anong Christmas, pagka lahat ng prutas ng araw, noong nakakaraang mga taon, halos pa rin imported yung prutas sa binibenta. Ngayon, dominated na ng local. Meron pa yung mga prutas yan, akala mo imported, local na yun. Kagaya ng mga grapes, mga lansones, marami nun, local na. So yun ang isang advantage sa mga farmers natin.
Opo, no? Dito po sa nababanggit nyo po na advantage po sa panahon na ngayon, lalo na sa sektor po ninyo sa export, no? Kung saan medyo sabi nga pangit yung or bagsak yung piso kontra do real, pero kayo po na kumikita po sa export ng dolyar, advantage ito. Gaano po kalaki po ito na tulong naman sa ating ekonomiya sa pangangailangan po natin sa gitna po ng krisis ngayon po na marami po tayong kinakailangan? Malaking porsyento pa ang maiaambag nito, Ginoong Sergio. Sa sektor lang po sa inyo lang pong sektor po, Ginoong Sergio. Well, alam mo, yung export industry natin accounts for 25 to 30% of our GDP. No? Nung araw sana, malakas yung panahon ni Presidente FBR, no? Umabot pa yun nung 1998, we grew by 21%, ano? Accounting for more than 50% of our economy, ano? Ngayon, bumaba na yan dahil nawala na yung focus natin sa export na sana matutukan ulit natin dahil ngayon lumalabas, kailangan natin talaga mag-export para ekonomiya natin maproteksyonan. Opo. Yan, Sir Sergio, siguro yung huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan, mga employers, mga empleyado na nangangamba sa epekto po nitong krisis natin ngayon. Alam mo, marami na tayong pinagdaanan. The last 25 years, ekonomiya natin, nag-grow ng 5%, no? Yun parang base natin yun. Except nung COVID time, tsaka last year, na nag-pour something tayo, no? Kaya ako naniniwala na kahit itong mangyayari na to, makaka-recover tayo. Meron na tayong mga advantage ngayon, ano? Noong araw, nagre-rely ang ating ekonomiya sa manufacturing tsaka sa agriculture na masyadong depende sa fuel, ano? Ngayon, mayroon na mga pinagbago. Ang ating economy ngayon ay accounted for by services, marami yung mga BPOs, for instance, tourism, hindi na depending masyado sa dollar, ano? Pangalawa, napansin siguro nyo, ang ating Bangko Sentral, mahaba ang PC na ngayon. Malaki ang dollar reserve natin. Kaya nakita nyo, they can protect us from big swing sa exchange rate. Nag-i-intervene sila, napipigil nila. Hindi nila dinidetermine kung ano exchange rate, pero at least, pagka masyadong mabilis, masyadong malakas ang swing, nare-remedyo nila na i-correct nila. Nakita mo naman, naglalaro sa 60, napapababa pa nila sa dahil sa mga policy na intervention, tsaka dahil malaki reserve nila. Pangatlo, nag-umpisa na rin tayo na lumipat sa alternative power. Ano? Marami na nagsosolar sa atin, meron naman nag-wind, meron na mga geothermal. So, ibang sitwasyon ngayon. Huwag lang masyadong hahaba itong gera sa na hindi naman natin expect na hahaba. Palagay ko naman makakasurvive tayo.